Malaking tulong sa truckers ang pagpapatanggal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paniningil ng pass-through fee sa mga sasakyang nagdi-deliver ng mga kalakal. Posibleng maging daan din ito para hindi na tumaas pa ang presyo ng ibinabiyaheng produkto. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Isa sa mga hinaing ng grupo ng truckers sa bansa ay ang mataas na singil sa road taxes ng bawat local government unit. Ayon yan kay Alliance of Concerned Truck Owners and Organization o ACTO Vice President Rina Papa. Pero sa madalit salita po, totoo na napakalaking kahirap po na ang pinagdadaanan namin sa araw-araw sa bawat container, bawat cargo na dinideliver namin because of the impositions of road use taxes. Batay sa kanilang karanasan, ang lungsod ng Maynila ang isa sa pinakamataas maningil ng road tax na tinatayang nasa 2,000 hanggang 2,500 pesos kada truck. Ibig sabihin, kung sa loob ng isang taon, aabot ang kanilang logistic expenses ng kulang-kulang 30,000 piso. Bakit ko po sinasabing ito pinakamabigat? The two major international ports are located in Manila. So para po kaming captured audience, para po kaming forced to good, no, to buy the travel permit. Apart from that, also the largest domestic port is also in Manila. Ayon naman sa Department of Trade and Industry o DTI, isa ang logistic cost sa mga rason kung bakit may mga manufacturer na humihingi ng increase ng suggested retail price o SRP sa kanilang mga produkto, lalo ngayong bare months na. Pero tumanggi naman ang DTI na magbigay ng mga pangalan dahil pinag-aaralan pa nila ito. Ang isa po sa kanilang sinasite na reason ay ito pong issue ng logistics dahil napakataas po ng cost ng doing business para sa kanila. Nahihirapan na nga daw po sila dahil dito. About 30%, no? So kung aalisin natin yan, of course, hindi natin i-claim that there is a direct translation in terms of lowering cost of products, but definitely it will contribute substantially. Ilan lang yan sa mga isyu sa kalakalan sa bansa na mareresolba sa pagpapatupad ng Executive Order o EO 41 na nilagdaan kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakapaloob sa nasabing EO ang pagsuspinde ng LGU sa pangungulekta ng road taxes at iba pang mga fees na kailangan bayaran ng mga trucker na naghahatid ng goods at commodities sa iba't ibang bahagi ng bansa. We encourage and we urge the other LGUs na sana po ay tingnan po nila this way ang EO 41 na ito. Kasi kung ang City of Manila po, kung saan nanggagaling yung port, no, at nandoon ang karamihan ng mga trucks na dumadaan araw-araw ay makakapag-issue po ng ganitong bagay. We're very grateful po for facilitating the issuance of this executive order to TTI. Of course, with the leadership of Secretary Pascual, Yusek here, and ASEC Chin Pacheco, I must say, no, very unrelenting in all their efforts. So maraming salamat po. Nilinaw naman ng DTI na marami pa rin ang dahilan na nakaapekto sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, tulad na lang sa uri ng mga produkto at kung saan ito galing. So there's no direct or there's no specific na fee. Depende po yan kung sino po yung manufacturer, saan po galing yung kanilang mga pinanggagalingan ng kanilang mga produkto at kung saan pong merkado yan. So iba-iba po yan sila. Mayroon naman 30 araw para mabuo ang Implementing Rules and Regulation o IRR para sa pagpapatupad ng EO 41. Umaasa naman ang grupong ACTO na magiging parte sila sa paggawa ng IRR at magkaroon ng ngipin ang kautusan laban sa mga hindi susunod sa kautusan ng Pangulo. Ang hinihingi namin ay may paggalang at striktong compliance. And in case of non-compliance, yes, I hope the LGUs will be taught their lesson for not complying. Ang nasabing hakbang ay bahagi ng layunin ipatupad ang Ace of Doing Business sa bansa, nakasama sa 8-point socio-economic agenda ng administrasyon. Noel Talakay para sa Bayan.